Natalo ako sa laro namin na ML, kaya nabengbang ako. Hello po sa inyong lahat, bago po ang lahat. Paki-subscribe naman po ang ating channel para lagi po kayong update sa bawat mga ina-upload kong mga kapanapanabik na kwento hango sa iba't ibang karanasan ng ating mga sender. Umpisa ng kwento. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto kong ibahagi ang aking karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Vivian. 19 years old po. Wala po kasi akong mapagsabihan. Kaya po dito na lang po ako sumulat para mabigyan niyo rin ako ng payo. Mahilig po kasi ako sa larong ML. At dito sa aming barangay ay meron kaming mga ka-group sa paglalaro. Dito po ay laging may pustahan kami. Wala kasing gana pag walang mapapanalunan. Aminin ko, talagang nawili ako sa larong ito. Pagkagaling ko sa school, naglalaro na agad ako. Minsan nga napapagalitan na ako ng mga magulang ko dahil dito. At kahit bago matulog ay naglalaro pa rin ako. Alam ko napaka-immature ko. Dahil matanda na ako. Graduating na ako this year. At ito pang nangyari sa akin isang araw. Wala ang aking mga magulang, umattend sila ng kasal. Kaya sabi nila sa akin, gabi pa sila makakauwi. Araw ito ng linggo. Mga alas 9 pa lang ng umaga. Pumunta si Kuya Jomar sa bahay. Kinukuha yung power bank niya. Kaya sabi ko saglit lang, dahil naliligo pa ako nun. Pagkatapos kong maligo, pinapasok ko na siya. At sabi pa ni Kuya Jomar, wow, ang bango-bango na naman. Yummy na yummy. Sabay tawa pa namin. Akala ko aalis na siya pero hindi, sabi niya, maglaro daw muna kami ng ML. Sabi ko wala naman akong pampusta. Dahil hindi naman ako iniwanan ng pera ng mama ko. Baka daw kasi gumala ako nang wala sila. Pero sabi ni Jomar, hindi raw pera ang pustahan. Iba daw, na-curious ako. Kaya tinanong ko, sabi ko, aba, parang kakaiba yan Kuya Jomar. Hindi ko kayang kumain ng apoy. Sabay tawa ko, pero sabi niya, hindi naman apoy ang kakainin mo, hotdog. Ala. Anong hotdog? Wala nga akong pambili kulit nito, wika ko pa. Tinawanan ko lang dahil hindi ko na-gets ang sinabi niya. Nagsalita siyang muli. Diba magaling ka sa laro? Lagi mo akong tinatalo, kaya siguro, okay lang naman ang magiging pustahan natin kung papayag ka. Sabi ako naman, daretsuhin muna kasi ako. Ano bang pustahan yan? Okay, ganito yon. Pag nanalo ka, bibigyan kita ng 1,000 pero pag natalo ka, makikipag-ana-ana ka sa akin at bibigyan pa kita ng bonus na 2,000. Ano payag ka? Sabi niyang muli. Sabi ko, ayoko, baka mamaya matalo ako. Kinakantiyawan niya ako. Sabi niya, natatakot lang ako na gusto kong ipatalo dahil crush ko daw siya. Tama naman yon, crush ko naman talaga si Kuya Jomar. Kaso 35 years old na siya. Kaya hanggang crush lang. Dahil sa mga sinasabi niya. Napa, oo ako. Sabi ko, sige deal. Kaya naglaro na agad kami, 3 games lang. Maganda ang laban namin dahil sa unang game pa lang ay panalo na ako. Pero nang sumunod na game, siya ang nanalo. Kaya mas minabuti ko ang last game pero hindi ko alam kung bakit natalo ako ngayon. Dahil sa pustahan namin ay wala akong nagawa. Nag-ana-ana kami ni Kuya Jomar. Pero sa umpisa pa lang ng ginagawa niya ay naparapsa ako dahil marahan ang paghaplos niya na parang nag-iislamosyon. Ang rap sa ang galing niya. At kahit hindi ako magaling, ay napapasunod na lang ako sa ginagawa niya sa akin. Pakiramdam ko, namamangka ako sa taas ng ulap. Ang buo kong katawan, lalo nang makarating na siya sa aking kuweba, hindi na ako mapakali. Humawak na ako sa kanyang buhok, sa kanyang balat, mori na mahapti ang marapsa. Ito ang tunay na laban at palagi kaming nagtatagpo sa gitna. Kaya lagi kaming sabay, pagkatapos namin. Binigyan pa niya ako ng 2,000. Nagkapera pa ako, tuwang-tuwa ako noong araw na yon. Maaga akong nakatulog sa pagod ko. Hindi ko na nanganamalayan ang pagdating ng aking mga magulang. Makalipas ang 3 linggo, nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Lagi akong nasusuka at naghahanap ng maasim na pagkain. Kinabahan ako kaya nagpiti ako. At tama nga ang hinala ko na buo ang ginawa namin ni Kuya Jomar. Pero nang puntahan ko siya sa kanila, tamang-tama yung dating ko. Nasa kanila siya. Pero may kasamang babae at kasintahan niya ito. Magpapakasal na sila sa susunod na buwan at doon siya sa lugar ng babae maninirahan. Noong araw na yon, umalis din si Kuya Jomar at yung GF nito, nagpaalam pa nga sa akin. Ngayon, balak ito kasi nag-aaral pa ako. Graduating na ako ngayong taon. Hindi rin kasi ito matatanggap ng mga magulang ko. Sobra na akong naguguluhan. Dahil 1 month and 1 week na ngayon, ano po ba ang pwede kong gawin? Sana mapayuhan niyo ako, salamat.